Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga OFW na laging nakatutok sa ating programa. Nandito na naman ang inyong lingkod, Josh Vlog. Muli po tayong magbabalitaktakan ngayong umaga. Hunyo 11. Araw ng Miyerkules, 2025. At hindi po tayo nakapag-vlog po kasi kagabi, mga kababayan. Dapat sana kagabi natin gagawin ito. Kaso nga lang, pagkatapos po ng ating live kagabi ay tumakbo tayo sa isang obligasyon, mga kababayan at mga mahal na kapatid. Schedule kasi ng ating pagbabantay. Ayun, alam nyo na siguro yung ating pananagutan ukol dyan. Importante po kasi yon, mga kapatid, at mahigpit ang bilin dyan. Umaasa kami na yung mga kapatid na nanonood sa amin, may bahagi po kayo tungkol sa bagay na yan, mga kapatid, ha? Oo, maglaan po kayo ng panahon at oras tungkol dyan sapagkat isa yan sa mga kumbaga daluyan ng mga pagpapala, mga kapatid. Hindi naintindihan ng mga kababayan natin na ano yung sinasabi natin pero malalaman nyo po yan pag kayo po ay patuloy na nagsusuri. Ayun, at ito nga po, meron tayong mahalang pag-uusapan ngayon, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ito po kasing nangyaring plenary session, yung pag-convene ng article of impeachment ni VP Sara kahapon sa Senado, naging mainit. Nagkaroon pa nga ng tensyon, mga kababayan. Yung sa simula pa lang po ng pagtayo ni Senador Bato ay talagang uminit na po sa loob ng Senado. At siguro para hindi tayo magkamali, kung ano yung punot dulo, naging dahilan bakit nag-iba yung timpla sa loob ng Senado kahapon. Panoorin natin to, mga kababayan. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Ayun, at pagkatapos na sabihin yon ni Senator Bato, talagang tinindi niya na pinababasura po niya yung article of impeachment, mga kababayan. At mayroon pang sumigaw sa likod yung nanonood na audience pagkatapos niyang sabihin yun ng Allahu Akbar. Yan, isang lingwahe po yun ng ating mga kababayan na mga Muslim. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan. At alam niyo po, ang pagkatapos nito na sabihin ni Senator Bato na pinadidismiss niya yung impeachment, mga kababayan, eto, panoorin niyo pa. At kaya lalong uminit ang sitwasyon sa Senado. Tuloy natin, ha? Mr. President, since I have still the floor, I would like to call Senator Bongo. Mr. President. Mr. President, will the good gentleman yield the floor for a few remarks as part of the privileged hour availed by Senator De La Rosa? Yes, Mr. President, no problem with me. Thank you, Mr. President. Mr. President, I agree with the speech of Senator Bato de la Rosa. Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito Senator ay Go.
Ayan mga kababayan, dyan po sa bahaging yan, tumayo si Senador Bongo at sinigundahan niya yung pahayag ni Senator Bato na ipinababasura nga po yung article of impeachment, mga kababayan. At dahil dyan, nagkaroon na po ng medyo pagtatalo, hindi lang natin nakikita, pero ito po naging reaksyon ni Senate President dahil sa napansin po nila na medyo nagkaroon ng medyo tensyon sa loob pagkatapos na ipinababasura na yung impeachment, mga kababayan. Panoorin natin to. Tisha. Senator Go, before you proceed, Chair has not yet recognized you. Session is suspended. Ayun, nakita natin mga kababayan, sinuspinde ni Senate President Chis Escudero yung sesyon dahil dun sa mga pahayag na yun, mga kababayan. Dito po, makikita natin, hindi ko na po kasi pinapanood yung kabuuan ng speech ni Senator Bato de la Rosa. Pero kung gusto nyong mapanood yun, mga kababayan, yung kabuuan, nandyan po sa aking live kahapon. Okay? Dito po, mga kababayan, yung pahayag na ito ni Senator Bato de la Rosa na sinigundahan ni Senator Bongo, ito naman po ang naging pahayag. Tumayo din si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. At ito po ang kanyang sinabi naman. Para hindi tayo mahulog dun sa pagkakamali, mabuti na pinakikinggan po natin itong mga pangyayari sa loob ng Senado. Ito, panoorin natin. To try to articulate the motion, no, I move to amend the motion of Senator De La Rosa to dismiss. And instead, I move that we return the articles of impeachment to the House until such time that they certify to us that they did not violate the Constitution, in particular, the filing of more than one impeachment in a year. And number two, a communication from the 20th Congress that they will pursue the impeachment against the Vice President. So let me stop there, Mr. President, and I hope I stated it correctly. Senator Antiveros is recognized. Ito, mga kababayan. Pagkatapos na magsalita ni Senator Cayetano, eto, pumasok na si Senator Ontiveros, mga kababayan. Tingnan niyo po kung ano po yung kanyang naging reaksyon tungkol sa bagay na ito. Salamat, Mr. Presiding Officer. Para lang mag-ambag pa sa diskusyon, ninonote ko po yung amendment sa motion na ginawa ni Senator Judge De La Rosa at nag-object pa rin po ako sa motion na yan. Pero una po, dun sa point ni Senator Mga kababayan, inobject po ni Senator Risa Ontiveros yung motion ni Senator Bato na ipinadidismiss at ipadismiss ang impeachment, mga kababayan. Eto, pakinggan pa natin. Judge De La Rosa na a motion to dismiss is inherent in the powers of every judicial or quasi-judicial body. Hindi po ito totoo. Gusto pa niyang, mga kababayan, gusto pa niyang ipilit talagang itong si Senator Risa Ontiveros, mga kababayan. Halatang gigil na gigil at talagang kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para lang matuloy ang impeachment na to, mga kababayan. Pakinggan pa natin yung sinasabi. Tunayan, maraming rules of procedure actually sinasabi na ang motion to dismiss ay prohibited pleading. Gaya po ng rules of procedure na nag-govern sa mga intercorporate controversies. At kahit pa po kung kailan sila pinapayagan, kung kailan pinapayagan yung motion to dismiss, a motion to dismiss is a litigious motion at hindi po pwedeng i-grant na hindi binibigyan yung affected party ng pagkakataon na marinig. Hindi lang po yan ang gusto kong puntuhin talaga, Mr. Presiding Officer. The one-year bar rule
has already been clarified in the case of Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice, GR number 193459, February 15, 2011, gaya ng kinote din ni Senator Judge Poe. The court in re explained that multiple impeachment complaints Ayun na, nakita nyo yung binanggit niya yung pangalan ni Senador Poe. Okay? Pakinggan nyo. Abangan nyo yung pagkakasunod-sunod nitong pangyayari. At sa bandang huli, mga kababayan, tingnan nyo po kung ano mangyayari. can be filed basta't iisang referral lamang sa Committee on Justice ang ginawa. Hindi po nilalabag yung 1987 Constitution. Gutierrez explains the rationale for this and I quote, ibang quote po sa quote ni Senator Judge Poe. It becomes clear that the consideration behind the intended limitation refers to the element of time and not to the number of complaints. The impeachable officer should defend himself in only one impeachment proceeding so that he will not be precluded from performing his official Ito po kasi para maintindihan nyo mga kababayan, meron na pong ipinail na 3 impeachment case. Okay? Yung kay BP Sara ay pang-4 na po. Ang rules and regulation, para tayong, hindi po ako abogado po pero ito lang po ang mga nagiging pananaw po natin mga kababayan. Dapat ang mapakinggan lang at madinig lang sa loob ng 1 taon ay isa lang na impeachment. Bakit yung 3 hindi dininig at itong pang-4 ang ipinipilit ng mga senador na ito katulad ni Senador Risa Hontiveros, mga kababayan? Nakikita nyo po yung mga diskarte po nila, mga kababayan, para lalong pabagsakin ang vice presidente, mga kababayan. Ganito po yung mga estilo po nila. Tuloy po natin. Malalaman pa natin yan mamaya. Subaybayan po ninyo. functions and duties. Similarly, Congress should run only one impeachment proceeding so as not to leave it with little time to attend to its main work of lawmaking. The doctrine laid down in Francisco that initiation means filing and referral Dahil remains sinasabi. congruent to the rationale of the constitutional provision. At sa ating sirkumstansya, Mr. Presiding Officer, iisa lang ang impeachment case na kasalukuyang dinidinig. At precisely, arguments for or against should not be debated. Iisa lang nga, Ma'am Senador Risa Hontiveros, kaso nga lang, nilagpasan nyo yung iba. Yung huli, pang-4, yun ang tinitira nyo ngayon. Maintindihan nyo po ito. Itong si Hontiveros talaga. At tuloy pa natin. By us alone. Kaya nga po, inuulit ko yung posisyon ko na respetuhin natin ang due process at bigyan yung parties ng oportunidad madinig at oras, panahon, isumite yung comments sa isyung ito. Sa totoo lang po, ang proper pleading ay motion to quash, pero hindi naman po ito ginagawa ng Senator Judge. Ito po ay fina-file ng defense. Pareho sa Pati si Senador Chis, binabanatan dito sa mga sinasabi niya, mga kababayan, talagang nagpapasaring po ito. Estrada, impeachment, at Corona, impeachment. Motions to quash were filed by the Kaya kung napapansin nyo, pag nagsalita, may pagkakataon na pag tumayo si Risa Hontiveros, mga kababayan, di ba tumatayo si Senate President, tumatalikod kung ano-ano ginagawa niya. Kahapon, dun sa live niya, mga kababayan, o dun sa live sa Senado, ganun na naman. Nung tumayo siya, tumayo din si Senator Chis Escudero na para bagang ayaw niyang pakinggan yung mga sinasabi nito, mga kababayan. Tuloy na lang natin. defense before the impeachment trials. Yung prosecution sa mga kasong iyon ay binigyan ng oportunidad na mag-oppose. At pagkatapos ng lahat ng iyan, ang impeachment courts ay dinismiss yung motions to quash on the basis of presumption of Motion to regularity squash lang ang and alam mo. Hindi ko alam yung parliamentary motion to courtesy. quash.
Mr. Presiding Officer, kesyo motion to dismiss o motion to remand, isa lang po yan. O motion to return, iisa lang po iyang lahat. It is an effective termination of the impeachment. Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal. Para po sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa natin ulit ang bola. Hindi po kailangang ibalik ang articles of impeachment sa... Yan na, mga kababayan. Yan na. Yung po kasing sinabi ni Senator Cayetano, mga kababayan, ang sinabi ni Senator Cayetano, ibalik sa House of Representatives yung impeachment na kanilang ibinagsak sa Senado, mga kababayan. Which is, ito po ang pinakamagandang desisyon na ginawa nila, mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Para po, hindi na nasa kanilang balikat o pananagutan kung ano man po ang mangyari dito sa impeachment na ito, mga kababayan. Kaya napakahusay po ng naging papel ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagkakataong ito kahapon po, mga kababayan. Napakagaling ng kanyang naging musyon, mga kababayan. At yan po ang susubaybayan pa po natin yung mga susunod pang mga pangyayari, mga kababayan. Tuloy natin. House of Representatives para hingin ang sagot nila sa isyung ito. Kailangan lang po silang hingan ng komento. Asking the defense to comment fulfills this. Payagan lang natin sila mag-submit ng compliance. That's it. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Talagang halata mo talaga na si Senator Risa Hontiveros. Hindi sa inaano natin siya, mga kababayan, ha. Mahahalata mo naman po kasi, makikita mo naman po kasi na talagang ipinipilit niya, talagang nag-aalburuto ito para ma-impeach si BP Sara. Yun talaga ang target nila, mga kababayan. Para po dyan sa, malalaman nyo mamaya sa pagsasalita ni Senator Aimee, kung ano yung pasabog niya, yung kanya namang isisiwalat sa pagkakataong ito, mga kababayan. Titignan po natin mamaya po. Tuloy natin. Before recognizing Senator Judges Bato, Tolentino, and Gatchalian, Chair would like to respond in the hope of giving clarity. Eto pakinggan nyo yung sasabihin ni Senator Chis dyan. Napakagaling din ng kanyang mga binitawan dyan, mga kababayan. To some of the points raised by Senator Judge Ontiveros. The Chair agrees that this is with the point that an order should be made for them to submit compliance. And the Chair views this motion as having that effect. Because as the Chair said earlier, the presiding officer said earlier, this will not and does not constitute a dismissal because afterwards, after we settle this issue, and I think Senator Judge Cayetano also clarified that, the same is true with Senator Judge Villanueva, this is in no way a dismissal because we will be issuing summons after this, as stated by the Chair already earlier. I think it would be a mischaracterization as to the intent of the court that is the desired effect. The desired effect or the effect of this would be for orders to be issued to the House of Representatives to comply with the 2 points raised by Senator Cayetano and for the issuance of summons to proceed thereafter. Hence, that proves that this is not a dismissal in any shape, size, or form. Ayun, mga kababayan, ito po yung kung napansin ninyo, hindi niya kinatigan, mga kababayan, hindi niya inayunan o sinang-ayunan yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros sa pagkakataong nito. Sa halip, medyo binara niya rito, mga kababayan. Kaya itong napapansin niyo yung mga senador na napapansin nila na itong mga senador na ito, katulad ni Risa Hontiveros, mga kababayan, ay pilit talaga nilang isinusulong ang pagdinig ng impeachment na yan, mga kababayan, sa kabila ng sinasabi ng ibang mga senador na yan ay walang kabuluhan
walang maitutulong, hindi uunlad ang bansa dahil dyan, pilit pa rin po na isinusulong ni Senator Risa Hontiveros ang impeachment, mga kababayan. Ito, dito makikita natin, itong ipapapanood po naming susunod na video, mga kababayan, yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Matindi tong pasabog niyang ito, mga kababayan. Panoorin natin to, panoorin natin. Ayon po ako sa motion ni na Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang Sinigundahan niya, sinang-ayunan niya, kinatigan niya yung naging pahayag ni Senator Bato, Senator Bongo tungkol po doon sa, yun nga, ipinadidismiss na kay Senator Bato, pinadidismiss. Pagkatapos, ang naging motion naman ni Senator Cayetano, i-return sa House of Representatives itong ibinato nila na impeachment case dito sa Senado. Para sila na ang gagawa nung mga hindi pa nila nagawa na ayon sa konstitusyon sapagkat kulang, hindi kumpleto, minadali ang proseso na ito kaya nila ibabalik. Ang galing po ng ginawa. O, tuloy natin, mga babayan. kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, Yan. ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang Grabe, no? confidential fund ng OVP at ng Department of Hindi talaga nila tinitigilan. Kasi isipin mo, napakaraming kaso ang isinampa nila, mga kababayan, para lang sirain ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Hindi sa sinasang-ayunan natin, hindi natin kinakampihan dito. Ang tinitignan natin dito, mga kababayan, yung ukol po sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi tungkol po dito sa mga politiko na to, mga kababayan. Ang concern natin dito, yung mga kababayan natin. Mga kababayan, eto, tuloy natin. Education. Walang tigil na kaso. Ayan. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi pag-usayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? Tama. May multa yan. May kulong. Tama. If ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na Yan. inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Totoo yan, mga kababayan. Yun talaga ang kanilang layunin. Kaya pilit nilang isinusulong ang impeachment, mga kababayan. Sana nauunawaan ninyo para i-disqualify si VP Sara sa presidential race sa 2028, mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Kaya ako, sang-ayon ako dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Ay, tuloy pa natin, mga kababayan. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama.
Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Grabe Ayun po mga ako. kababayan. Grabe po, grabe. Grabe po itong mga pinasabog ni Senator Aimee sa Senado kahapon mga kababayan. Totoo po ito. Totoo po ito. Naniniwala po ako dito sa sinasabi niya ni Senator Aimee mga kababayan. Sabi nga niya, wag na tayong mag-production number. Hindi tanga. Hindi bobo ang mga taong bayan na sinasabi natin. Yung mga iba, ginagamit nila yung taong bayan, taong bayan, taong bayan. Lagi nilang sinasabi, yun ang sinasabi ng taong bayan. Ito ang totoong sinasabi ng taong bayan, mga kababayan. Gusto lang po nila talagang sirain ang pangalawang Pangulo para sa hinaharap dun sa 2028. Napakalinaw po yung mga binitawan ni Senator Jaime Marcos, mga kababayan. Hindi na natin kailangang paliwanagan pa. Alam naming naiintindihan po ninyo ang ibig niyang sabihin at napakalinaw naman po yung kanyang mga binitawang mga salita, mga kababayan. Dahil dyan, mga kababayan, ito na. Pagkatapos ng mga pahayag na yan, na sunod-sunod, eto na. Nagkaroon na po mga kababayan ng tinatawag nating botohan. Okay? Nagbotohan na po sa Senado at ito ang botohan. Kung papayag ba sila sa musyon ni Senator Alan Peter Cayetano na i-return, ibalik sa House of Representatives ang Article of Impeachment o itutuloy na nila ang pagdinig, pag-convene doon sa Senado para litisin na ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. At ito po ang naging resulta. Pakita ko sa inyo, ha. Ito na. Ito yung list of senator judges on returning the impeachment complaint against BP Sara to the House of Representatives. Ito po yung mga senador, mga kababayan, lalakihan ko, para makita nyo. Okay? Ito, pakita ko sa inyo, ha. At sasabihin ko kung ano-ano itong mga taong ito para makilala nyo sila. Tandaan nyo na, mga kababayan, ha. Ito po ang mga bumoto ng yes na kailangang ibalik ang ibalik ang impeachment complaints against BP Sara sa House of Representatives. Ito po yung mga bumoto na pabor sila. Gusto nila na ibalik. Sino-sino sila? Sasabihin ko, para malaman ninyo, mga kababayan. Si Senador Jinggoy, si Senator Francis Tolentino, si Senator Cayetano, si Senator Joel Villanueva, Senator Pia Cayetano, Senator Bato, Senator JB, si Lito Lapid, Senator Lito Lapid, Senator Bongo, Senator Revilla, Senator Ligarda, Senator Marcos, Aimee Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Mig Subiri, Senator Rapi Tulfo, kasama dyan, Senator Mark Villar at si Senator Cynthia Villar. Sila po, bali 18 po sila, mga kababayan. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ito eh. Ay, kasama po dyan si Senator Chis Escudero, wala po dito eh. Pero 18 yan mga kababayan, 18 po sila na sumang-ayon mga kababayan. At ito naman po mga kababayan, yung mga hindi sumang-ayon, napakarami nila mga kababayan.
Hindi natin mabilang ang kanilang bilang sa pagsang-ayon na hindi dapat ibalik sa House of Representatives yan. Litisan na natin dito ngayon na. Ituloy na natin dito sa Senado. Ito po mga babae, lalakihan ko. Ay, lalalakihan natin. Ay, ito. Nangunguna mga kababayan sa listahan si Senator Risa Ontiveros. At syempre naman yung kanyang kabady, ito laging kumukontra sa Senado to. Halata naman talaga na boboto siya na hindi isasauli sa House of Representatives ang impeachment. Si Senator Coco Pimentel. Tandaan niyo po yan mga kababayan. At kasama dyan, si Senator Nancy Binay. Eto, isa pa to, mga kababayan, na bumoto na hindi dapat isole. Senator Win Gatchalian. Eto, nagulat ako dito, kaya pala binabanggit ang pangalan ni Senator Ontiveros sa mga speech niya. Itong si Senator Po. Kasi, mga kababayan, kasama pala nila si Senator Grace Poe. So, ang bilang nila mga kababayan sa kabuuan ay 5. Mga kababayan, dito po, nagsalita na yung mga senador. Wala na tayong magagawa dyan. Ang pagbabalik po kasi, mga kababayan, para maintindihan natin, yung pagbabalik po ng article of impeachment o impeachment sa House of Representatives, para maintindihan ninyo, ang katumbas niyan, parang dismiss na yan. Wala na yan para maintindihan nyo, mga kababayan. Ito naman, dito naman, sa parting ito, mga kababayan, naging parang masasabi kaya natin na play safe itong mga senador na ito, mga kababayan. Oo, isipin mo naman, wala na sa kanilang balikat. Wala na po sa kanilang pananagutan itong impeachment sapagkat ibabalik po nila sa House of Representatives kay House Speaker Martin Romualdez yung medyo ang katawan alam nyo na mga kababayan. So yun po mga kababayan. Ito po ang nangyari. Para makita nyo, lalo, siguro pakita ko, para makita nyo lang. Uy, mali yung pindot natin. Ayan! Ito po. Lalaki ang, ayan! Sila po, mga kababayan, ang tatandaan ninyo sa 2028 na eleksyon, mga kababayan. Huwag nyo pong kalilimutan ang mga ito, mga kababayan. Hindi ko sinasabing wag niyong iboto itong mga ito ha. Sabi ko lang, wag niyo pong kalilimutan yung mga mukha ng mga ito, mga kababayan. At ang kanilang mga pangalan. So, hanggang dyan lamang po ang aming maibabahagi. I hope na naging masaya kayo kahit na magulo yung ating content ngayong umaga, mga kababayan. Binigyan lang po namin kayo ng recap tungkol po dun sa nangyari kahapon. At sana po ay nagustuhan po ninyo yung video natin, ang content natin ngayong araw, mga kababayan. Kung kayo po ay medyo nagustuhan nyo naman, huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-share, at i-subscribe nyo na din. Ang dami po kasi kaming nakikita, nanonood sa amin ha. Mas marami pa po yung hindi namin subscriber. Pa-subscribe naman po dyan. At pakihit nyo na rin yung kampana dyan para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na mga pagkakataon. O hanggang dun lamang po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati sa inyo. Maging dyan sa ating mga kababayan sa abroad, mga OFW na patuloy na tumatangkilik, sumusubaybay, sumusuporta sa ating programa. Good morning po sa inyong lahat.